Misis, sa grocery store, napapahiyaw ni Ninong nang walang mintis. Alam mo, Jenna, ang swerte ni Arvin sa'yo. Kasi saan pa ba siya makakahanap ng babaeng tulad mo? Pilit kong iniwas sa kanya ang mukha ko dahil ramdam ko ang pagbablush ng mga pisngi ko. Ninong naman, hindi ako sanay sa mga ganyan mo. Sabi ko, pilit na tumawa. Eh di, masanay ka na. Lalo na ngayon at bawat gabi mo na akong nakakasama. Sabi niya nang nakangiti. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap sa akin na makasama ka tuwing gabi? Napatingin ako sa kanya. Nagtataka. Po? Bawat gabi na nakikita kita ay parati kong pinapaalala sa sarili na may asawa ka. Sabi niya at napapailing pa. Baka kako ay makalimutan ko at ora mismo ay magawa ko sa iyo ang mga pantasya ko. Nanuyo ang lalamunan ko. Bakit? Bakit parang gusto kong gawin niya sa akin ang mga pantasya niya? Magandang araw, listeners. Kumusta po kayong lahat? Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na may bahagi ko po sa inyo ang aking kwento. At upang makahingi na rin ako ng payo. Hindi ko naman intensyon nung una. Ni hindi rin pumasok sa aking kokote na ma-involve sa ganitong relasyon. Isang relasyon na sa simula pa lang ay alam ko ng isang malaking pagkakamali. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenna, 29 years old at mula sa Bulacan. Halos 5 taon na akong kasal sa asawa kong si Arvin, 30 years old. Ang asawa ko po ay nagtatrabaho bilang isang crew sa isang fast food chain dito sa Bulacan. Habang ako naman ay isang full-time housewife noon. Araw-araw kong ginagampanan ng mga gawaing bahay, pagluluto, paglalaba, pag-aalaga sa maliit naming anak na si MJ. Umaga hanggang gabi, ayun ang inaatupag ko. At kung minsan, tila nakalimutan kong asawa pala ako at hindi katulong. Si Arvin, kahit pagod mula sa trabaho, ay sinusubukan pa ring maging masaya tuwing umuuwi. Pero may mga gabing ramdam kong wala siya sa akin, kahit kaharap ko siya. Minsan, hawak niya ang cellphone niya at napapangiting mag-isa. Kapag tinanong ko, ang sagot niya, wala to Han, meme lang. Pero hindi ko maiwasang maghinala. Baka may ka-text, may kakilala, o baka ay in-overthink ko lang ang mga bagay-bagay. Isang beses, habang nag-aayos ako ng labada, napansin kong may pirasong tissue sa bulsa ng uniforme niya. May nakasulat, "Ingat ka lagi, Pogi." Napangiti ako pero sabay kurot sa dibdib. Hindi ko alam kung biro lang ng mga ka-workmate niya o may mas malalim pa. Hindi ko tinanong dahil baka sabihin niyang nag-iisip ako ng kung ano-ano. Pero sa loob-loob ko, nagsimula na ang mga tanong. Ako naman, halos nababaliw sa bahay. Sa umaga, busy ako sa gawaing bahay at sa anak. Pero sa tuwing sumasapit ang gabi, nararamdaman kong para akong nakakulong. Minsan, naiinggit ako sa mga kaibigan kong may trabaho. May sarili silang pera, may mundo sa labas ng 4 na dingding. Hanggang sa isang umaga, napadaan si Ninong Ronald. Siya ang ninong namin sa kasal at may-ari ng maliit na grocery dito sa bayan. Pinapasok ko siya sa bahay ng umagang yon at ipinagtimpla ng kape. Jenna, hindi ka ba nabobore dito sa bahay niyo? Kung gusto mo, nangangailangan kami ng cashier sa grocery ngayon. Night shift nga lang. Pabiro niyang sabi sa akin. Nagkibit balikat ako. Sabay sagot, ewan ko, Nong. Baka hindi ako payagan ni Arvin. Pero sa isip ko, parang biglang nagbukas ang isang pinto. Kung tatanggapin ko ang alok, magkakaroon ako ng oras sa labas. May sariling kita at baka makalimutan ko na rin ang mga hinala ko kay Arvin. Hindi ko alam noon pero sa umagang yon, nagsimula ang lahat.
ang desisyon kung tatanggapin ko o hindi. Iyon pala ang magiging ugat ng lahat ng kasunod na kasalanan. Kinagabihan, nang makauwi si Arvin galing trabaho, ay hindi rin ako nakatiis. Kinausap ko si Arvin tungkol sa tanong ni Ninong Ronald. Han, sabi ko, habang sabay kaming kumakain ng almusal. Nag-alok si Ninong Ron ng trabaho. Cashier daw sa grocery niya, kaso night shift. Saglit siyang tumigil sa pagnguya ng kanin at itlog. Kita ko sa mga mata niya na nagulat siya. Night shift? Paano si MJ? Paano ka makakapagpahinga? Umiling ako. Kaya ko naman siguro, tsaka pwede ko rin naman siyang ihabilin kay nanay para makapagpahinga ka rin sa tuwing duty ako. At least, makakatulong ako sa gastos. Medyo gipit na rin tayo, di ba? Tahimik siya saglit, tapos huminga ng malalim. Kung gusto mo, sige, basta mag-iingat ka. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong parang bumigat ang loob niya. Pero hindi ko inusisa. Ang mahalaga, pumayag siya. Sa unang gabi ko sa grocery, iba ang pakiramdam. Para akong estudyanteng unang araw sa eskwela. Maliwanag ang ilaw, malamig ang aircon, at damang-dama ko ang energy ng mga tao. Kahit 10 oras na. Uy, bagay ka pala sa counter ha? Biro ni Ninong Ronald habang inasistahan ako. Hindi po ako sanay nung. Baka magkamali ako ng sukli. Sagot ko sabay ngiti. Wala yun. Madali lang to. Tsaka andito naman ako para tumulong sa'yo. Sa totoo lang, medyo naiilang ako. Hindi ko kasi akalain na ang ninong namin, na parang tatay, dapat ay siya pang magiging kaklose ko sa ganitong paraan. Pero may kung anong comfort siya sa presensya niya. Madali siyang kausap, palatawa, at minsan may mga biro na parang higit pa sa dapat. Isang gabi, matapos magsara ang grocery, sabay kaming nag-ayos ng cashier register. Ako ang nagbibilang ng pera, siya naman naglilista. Napansin kong nakatitig siya sa akin. Ngayon ko lang napansin, Jenna. Aniya, mas gumaganda ka pa yata kapag seryoso ka. Natigilan ako, sabay iwas ng tingin. Naku nong, huwag po kayong ganyan, baka may makarinig. Tumawa siya pero mahina. Bakit? Totoo naman. Hindi ko nalang pinansin. Pero totoo, ramdam ko ang kakaibang init sa loob ko. Parang sumikip lalo ang maliit niyang opisina rito sa grocery. Pero hindi ako dapat makaramdam ng ganito. Hindi ako dapat kiligin. May pamilya kaming pareho. At ninong namin siya ng mister ko. Pero mula nung gabing yun, hindi ko na maalis-alis sa isip ko ang paraan ng pagtingin niya. Pag-uwi ko kinaumagahan, gising pa si Arvin. Nakaupo siya sa sala. Hawak ang cellphone. Ngayon ka lang? Tanong niya. Medyo malamig ang tono. Oo. Nag-overtime kami. Inayos pa kasi namin yung benta. Hindi siya nagsalita agad. Nakatitig lang siya sa akin. Para bang may gusto siyang itanong, pero pinipigilan niya. Okay ka lang? Tanong ko. Ngumiti siya pero pilit. Oo naman. Sige, matulog ka na. Pumunta ako sa kwarto, pero hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung dahil ba sa tingin ni Arvin o dahil naalala ko pa rin ang mga mata ni Ninong Ronald habang nakatitig sa akin kanina. Habang lumilipas ang mga gabi sa grocery, unti-unti na akong nasasanay sa trabaho. Sa umpisa, abala lang ako sa pagbibilang ng barya at pagtanggap ng bayad. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang mga mata ni Ninong Ronald. Hindi siya palaging nagsasalita, pero ramdam ko ang bigat ng titig niya. Kahit abala ko sa pag-i-encode sa cashier, alam kong nakatingin siya. Hindi ko may paliwanag kung paano ko nalalaman. Parang may init na bumabalot sa bato ko tuwing nararamdaman kong sinusundan niya ako ng tingin. Ang bilis mo natuto, Jenna. Minsan niyang sabi habang inaayos ko ang resibo. Parang dati ka ng cashier. Napangiti ako.
Pilit na iniiwas ang mata ko. Hindi naman Nong. Kailangan ko lang din talagang mag-focus. Hindi lang sa trabaho. Maganda ka rin mag-focus. Nakaka-inspire. Napatingin ako sa kanya. Gulat. Nakangiti lang siya. Parang walang mali siya. Pero sa loob ko, may kung anong kumislot. Hindi ako dapat mag-react. Kaya pilit kong nilaro ang ballpen sa mesa at tumawa ng mahina. Loko ka talaga Nong. Pero hindi biro sa akin ang dating ng mga salitang yon. Isang gabi, habang naglalagay ako ng mga bagong stock sa shelf, dumaan siya sa gilid ko. Hindi niya ako sinasadyang masagi. Pero halos dumikit ang braso niya sa braso ko. Pasensya na. Sabi niya, nakatingin ng diretso sa akin. Okay lang. Sagot ko, mabilis akong lumayo ng bahagya. Pero hindi ko makalimutan ang haplos ng balat niya sa balat ko. Sobrang simple, pero nag-iwan ng kuryente. Kada gabi, hindi nawawala ang mga simpleng papuri niya. Ang sipag mo, Jenna. Kung lahat ng tao kasing tiyaga mo, wala na sigurong problema sa mundo. Bagay talaga sa'yo yung uniform. Parang model. Hindi halata na nanay ka na. Para ka pa ring dalaga. Sa bawat salita niya, pilit kong iniisip. Ninong namin siya. At may Arvin ako. Mali ito. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang ang gaan-gaan sa pakiramdam kapag siya ang nagsasabi ng mga compliments na ganun? Isang madaling araw, habang nagsasara kami ng tindahan, bigla siyang nagsalita. Jenna, siguro hindi ko dapat sinasabi to pero ang ganda mo talaga. Napatingin ako agad. Ninong Ronald, huwag naman pong ganyan. Ninong ka. Baka may makarinig at kung ano pa isipin. Huminga siya ng malalim. Saka ngumiti ng tipid. Oo nga, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Tumango ako. Pilit na iniiwas ang paningin ko sa kanya. Pero buong araw, hindi na nawala sa isip ko ang sinabi niya. Hindi ko na rin tinanong kung totoo ba yung pangakong hindi na niya uulitin. Kasi sa puso ko, parang gustong-gusto kong marinig ang mga ganong compliments niya sa akin ng paulit-ulit. Siguro ay dahil hindi ko na rin naririnig na sinasabihan ako ng ganon ni Arvin. Lumipas ang mga linggo at unti-unti na akong naging komportable sa trabaho sa grocery. Pero kasabay nun, hindi ko na rin maikaila ang pagkakaiba ng mga gabi ko. Hindi lang dahil sa sahod na naiuuwi ko, kundi dahil kay Ninong Ronald. Minsan, kapag tapos na ang shift at wala na halos tao, nauupo kami sa gilid ng counter. Siya may hawak na kape. Ako naman, tubig lang para hindi ako antukin sa pag-uwi. Pagod ka na siguro, Jenna. Sabi niya minsang madaling araw habang nakatingin sa sahig. Medyo, pero okay lang. Nasasanay na rin. Sagot ko. Tahimik kami sandali. Hanggang nagsalita ulit siya. Alam mo, bilib ako sa'yo. Hindi madali itong trabaho mo pero kinakaya mo pa rin. Sa totoo lang, nag-hesitate ako nung sinabi ko sa'yo nangangailangan kami ng cashier dito. Akala ko ay hihindian mo. Pero heto ka ngayon at nagpupursige. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko yung sincerity sa tono niya. Gano'n naman siguro talaga Nong. Kailangang magsakripisyo para sa pamilya. Tumango siya. Oo nga, pero minsan, sino naman nagsasakripisyo para sa'yo? Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ko rin alam kung bakit parang tinamaan ako. Hindi ako handa sa tanong na yon. Kinaumagahan, habang abala ko sa pag-aayos ng mga resibo, bigla siyang nagsalita ulit. Si Arvin, okay naman kayo? Agad akong napaangat ng tingin. Ha? Oo naman, bakit mo natanong? Nagkibit balikat siya. Wala lang, minsan kasi parang may lungkot sa mata mo. Nag-init ang pisngi ko.
Gusto kong sabihing nag-iisip lang ako. Napagod lang. Pero hindi ko nagawa. Siguro, minsan lang kasi feeling ko hindi na kami gaya ng dati. Normal lang yun, sabi niya, dahan-dahan. Pero sa totoo lang, hindi ka dapat nakakaramdam ng kulang. Ang babae, lalo na kung kasing ganda at kasing bait mo, dapat pinapahalagahan araw-araw. Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mahihiya. Ang totoo, hindi ko na kayang tanggapin yun bilang simpleng biro. May bigat na at may halong damdamin. Nang pauwi na, ay inihatid niya ako sa may sakayan ng tricycle. Tahimik lang kami habang naglalakad. Nang malapit na ako sumakay, bigla siyang nagsabi, "Alam mo, Jenna, masaya ako tuwing nandito ka. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa'yo mismo." Parang huminto ang oras. Nakatingin siya ng diretso sa akin. Seryoso ang mga mata. "Ronald," pilit kong tiningnan ang ibang direksyon. "Malito. May asawa ako. Ninong ka." Tumango siya. Huminga ng malalim. Alam ko. At humihingi ako ng sorry kung minsan nasosobrahan ako. Pero hindi ko rin kayang itago na espesyal ka sa akin. Naiwan akong tulala hanggang sa dumating ang tricycle at mabilis akong sumakay. Habang umaandar ang sasakyan, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga salitang iniwan niya. Pag-uwi ko, nadatnan kong tulog si Arvin at katabi niya si MJ. Hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Tapos, tumingin kay Arvin. Mahal ko siya. Oo. Pero bakit parang may parte ng puso kong kumikilos sa paraang hindi ko maintindihan? At bakit sa bawat gabi na lumilipas, mas lalo akong natatakot sa mga susunod na mangyayari? Araw ng Biyernes, lumalalim ang gabi sa grocery at halos wala na masyadong customer na pumapasok. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng wall fan at tiktak ng orasan ang maririnig. Habang inaayos ko ang mga paninda, lumapit siya sa likod ko. Ramdam ko ang init ng hininga niya bago pa siya magsalita. Alam mo, Jenna, kung hindi ko lang alam na may asawa ka, iisipin kong dalaga ka pa rin. Napakagatlabi ako. Ninong, huwag namang pong ganyan. Pero hindi ako lumayo. Hindi ko rin kayang pigilan ang kilig na dumadaloy sa katawan ko. Naramdaman ko ang kamay niya. Bahagyang dumampi sa braso ko. Marahan lang. Parang sinusubukan. Ang kinis mo pa rin. Hindi halata na nanay ka na. Napasingap ako. Sabay iwas ng tingin. Ninong, please. Ngumiti siya. Pero seryoso ang mata. Hindi ko kayang itanggi, Jenna. Bawat gabi na kasama kita, mas lalo lang akong nahuhulog. Hindi lang sa ganda mo, kundi sa kung paano mo pinapatibok ng malakas ang puso ko. Tumigil ako sa ginagawa ko. Ang puso ko, kumakabog ng mabilis. Hindi tama to. Alam kong hindi tama. Bulong niya, habang unti-unting lumalapit. Pero bakit ganito? Bakit parang mas lalo kitang gustong lapitan kapag pinipigilan ko ang sarili ko? Nagtagpo ang mga mata namin. Ilang pulgada na lang ang pagitan. At ramdam ko ang init ng katawan niya. Halos mahulog ako sa titig niya. Kaya bigla akong lumayo. Ninong, please. May pamilya tayong pareho. Huminga siya ng malalim. Sabay ngiti ng mapait. Oo, at gagalangin ko yon. Pero kahit ano pang sabihin natin, hindi mo kayang itago na may nararamdaman ka rin. Wala akong naisagot. Totoo kasi, kahit pilitin kong i-deny, bawat compliment, bawat tingin niya, tumatama sa akin. Bago pa tuluyang lumalim ang usapan,
Pumasok ang isang bagger sa opisina at muntik kaming mahuli. Agad akong tumayo. Nagkunwaring abala sa papel. Si Ronald naman, ngumiti lang na parang walang nangyari. Pero alam kong pareho naming naramdaman ang tensyon. Pag-uwi ko, hindi ko maiwasang isipin ang mga salitang binitiwan niya. Bawat haplos, bawat titig, hindi iyon biro. At doon ko napagtanto, nasa bingit na ako. Isang maling hakbang lang, mahuhulog na ako sa kasalanang hindi ko na kayang balikan. Nang sumunod na gabi, habang naghahanda ako papasok sa trabaho, napansin kong tahimik si Arvin sa sala. Nakayuko siya sa cellphone. Mabilis ang pag-type. Hindi niya man lang napansin na dumaan ako sa harap niya. Han, tawag ko. Pero hindi siya kumibo. Nilapitan ko. At bago pa niya malak ang screen, nakita ko ang nakasulat sa message na tinitipan niya. Miss kita. Sana makalabas tayo ulit. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sino yan, Arvin? Halos pasigaw kong tanong. Agad niyang hinarap ako. Pilit na kalmado. Wala yun. Kaibigan lang sa trabaho. Kaibigan lang? Ganyan bang sinasabi mo sa kaibigan? Ramdam ko ang nanginginig kong kamay at nangingilid na mga luha. Tumayo siya. Medyo nagtaas ng boses. Jenna, huwag kang OA. Hindi lahat ng babae na kausap ko may ibig sabihin. Pero bakit kailangan mo pang itago? Hindi ko na napigilang mapaiyak. Habang ako, gabi-gabi nagtatrabaho para makatulong. Ikaw, nandito. At may kachat na iba? Tahimik siyang nakatingin. Halatang inis at pagod. Kung ganyan ka mag-isip, ewan ko na lang. Hindi ko na siya kinaya. Umalis ako nang hindi nagpapaalam. Dala ang bigat ng loob at sugat sa puso. Sa grocery, kahit pilit kong ngumiti sa mga customer, ramdam kong namumugto ang mga mata ko. Nang mapansin ako ni Ninong Ronald, agad siyang lumapit. Jenna, may problema ba? Mahinahon niyang tanong. Umiling ako, pero tumulo ang luha ko. Wala, pagod lang. Hindi siya naniwala. Dinala niya ako sa opisina sa likod ng grocery, kung saan walang makakakita. Doon ko tuluyang hindi napigilan. Si Arvin, may iba yata siya. Nakita ko yung chat. Hindi ko alam kung sino at kung hanggang saan na sila. Tahimik lang si Ninong, nakikinig. Maya-maya, marahan niyang hinawakan ng balikat ko. Hindi ka dapat pinapaiyak, Jenna. Hindi ka dapat pinaparamdam na kulang. Kasi sa totoo lang, sapat ka. Higit pa. Napatitig ako sa kanya. Malapit ang mukha niya. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Ronald. Bulong ko. Pilit na nilalabanan ng sarili. Hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Mahinahon niyang tugon. Kung pwede lang kitang protektahan sa lahat ng sakit. Hindi ko alam kung sino ang unang kumilos. Basta na lang naglapit ang mga labi namin. Una, marahan lang. Parang nagdadalawang isip. Pero nang magsalubong ang init at pangungulila, hindi na namin napigilan. Naging mas mapusok, mas mariin ang halik. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa sandaling yon, lahat ng galit ko kay Arvin, lahat ng lungkot at pagkukulang ay parang nawala sa init ng yakap ni Ronald. Alam kong mali, alam kong bawal. Pero sa mga oras na yon, ang mali ang nagmistulang tama. At doon nagsimula ang pagkahulog ko sa kasalanang na hindi ko na kayang kontrolin. Akala ko, matapos ang gabing yon, matatauhan kami. Nababalik kami sa dati na parang walang nangyari. Pero mali ako. Simula nang bumigay kami, mas lalo kaming naging hayok sa bawat isa. Bawat gabi sa trabaho,
Ramdam ko ang init ng titig ni Ronald. Hindi na yon simpleng tingin lang. Puno na ng pagnanasa, ng pag-aangkin. At ako, hindi ko na rin kayang pigilan ang sarili ko. Isang madaling araw, matapos magsara ang grocery, pumasok kami pareho sa opisina para magbilang ng kita. Tahimik lang ako habang hinahawakan ang cashier drawer. Pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Jenna, tawag niya. Mababa ang boses. Nag-angat ako ng tingin. Nakaupo siya sa swivel chair. Nakasandal. Pero ang mata niya, nakapako sa akin. Alam mo ba kung gaano kahirap pigilan ang sarili ko tuwing kasama kita? Kinabahan ako. Pero sabay din akong kinilig. Ronald, baka may makarinig. Tumayo siya. Lumapit. Hinawakan niya ang bewang ko mula sa likod. Marahan lang sa simula. Hanggang maramdaman kong hinihigpitan niya ang kapit. Wala nang tao. Tayo na lang. Hindi dapat. Bulong ko. Pero sabay pikit ng mata nang dumampi ang labi niya sa leeg ko. Para akong tinamaan ng kuryente. Ang mahina kong pagtutol, napalitan ng impit na ungol. Ronald, napakapit ako sa mesa. Halos mawala ng lakas ang tuhod ko. Humarap siya sa akin. Marahas akong hinila palapit. Ang halik niya ngayon, mas mapusok, mas sabik. Wala na kaming iniwan para sa susunod na gabi. Para bang bawat sandali ay kailangang lubusin na parang bukas mawawala lahat. Sa opisina niyang yon, kung saan dapat papel at resibo lang ang laman, naging saksi ang mesa sa pagkahulog namin muli sa kasalanan. Ang mga kamay niya, mapang-angkin. Ang katawan ko, kusang bumigay. At sa bawat saglit, mas lalo akong natatangay ng init na hindi ko na kayang pigilan. Matapos ang lahat, parehong hingal na hingal. Nakasandal ako sa dibdib niya. Tahimik. Pero ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Jenna, bulong niya. Hinihimas ang buhok ko. Hindi ko na kayang itago. Mahal na kita. Napalunok ako. Pinikit ang mata ko. Mahal? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, gusto ko siya. Kailangan ko siya. At sa bawat haplos niya, nakakalimutan ko ang lahat ng tama. Pero sa isang sulok ng isip ko, sumisigaw ang boses ng konsensya. May asawa at anak ka, at pamilyado rin siya. At doon ko lang naramdaman ang mas matinding takot. Hindi na ito simpleng pagkakamali. Ito na ay paulit-ulit na pagkakasala. At bawat gabi na lumilipas, mas lalong nahihirapan akong bumalik sa dati. Ito na siguro ang pinakamatinding lihim na tinatago ko. At kung may makakaalam man, baka tuluyan ang gumuho ang mundo ko. Alam kong mali. Alam kong bawat gabi na pinipili kong bumigay kay Ronald ay kasalanang paulit-ulit kong hinahayaang mangyari. Pero bakit ganito? Bakit sa kanya ko naramdaman ang yakap na matagal ko nang hinahanap? Bakit sa kanya ko nararamdaman na mahalaga ako? Na may halaga pa rin ako bilang babae? Si Arvin, asawa ko siya. Ama ng anak namin. Mahal ko siya. Pero hindi ko naramdam ang dating lambing. Ang natira na lang ay hinala. Na baka may iba. Na baka hindi na ako sapat para sa kanya. At sa tuwing nahuhuli ko siyang nakangiti sa cellphone niya, lalo akong nagiging marupok. Kaya nang dumating si Ronald, naging madali ang lahat. Siya ang umalalay. Siya ang nagpakita ng pag-aalala. At doon ako bumigay. Ngayon, heto ako. Nagtatago sa likod ng mga ngiti. Nagsasabing okay lang. Nabuo pa rin ang pamilya ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong basag na ako. Nagsisisi ako. Oo, nagsisisi ako. Pero sa bawat pagsisisi,
May kasunod na gabi na muli akong bumabalik sa kanya. Hindi ko alam kung paano pipigilan. Hindi ko alam kung paano bibitawan. At iyon ang pinakamasakit. Dahil alam kong unti-unti kong sinisira ang lahat. Ang tiwala, ang aking pamilya, ang sarili ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang tumalikod sa init na yon. At ito ang lihim ng madilim kong pagkakasala. Ang lihim na hindi ko alam kung hanggang kailan namin kayang kimkimin. Maraming salamat at hanggang dito na lamang. Jenna.